Hindi naman naniniwala ang Pangulo na may 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Panoorin ang throwback ni Digongyo noong year 2018 tungkol sa blockbuster magnetic lifter case na ngayon ay nagdadawit umano sa kanyang anak na si Pulong at sa manugang niyang si Mans Carpio, asawa ni VP Pionatic Sara Duterte. Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon si Ben Santos. Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa isyu ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Unang napabalita noong August 2018 ang pagkakasabat ng mga shabu o ilegal na droga na nakapalaman sa mga magnetic lifters na pinalusot ng Bureau of Customs. Ang nakapagtataka, unang reaksyon ni Digongyo noon, hindi raw totoo ang balita. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Yung sabi nila na they found the metal but they opened it, there was none. It was pure speculation. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposlit na ang droga palabas ng warehouse. Pero giit ng customs, wala naman talagang droga. Yes, so talaga namang wala. In fact, everybody is saying na empty yung mga lifter na yon. Wala naman talagang shabu doon yesterday. Tumanggi namang magkomento ang PDEA sa pahayag ng Pangulo. Kasalukuyan nakalib ngayon si PDEA Director General Aaron Aquino at hindi pa tiyak kung kailan siya babalik. Pero hindi na na-cover up ng Duterte regime ang magnetic lifter scandal dahil ang mismong nagtip umano sa mga otoridad ay ang sinasabing rival group ng Davao Drug Mafia. Kaya todo damage control noon si Digongyo at ipinagtanggol pa ang hinihinalang Chinese importer. Ngayon, lumalabas na implicated umano ang Chinese economic advisor ni Digongyo noon na si Michael Yang na isang alleged Chinese drug lord. Kaya balikan natin si Digongyo noong October 2018, 2 buwan matapos sumabog ang iskandalo na kung saan turutanggol siya sa mga Chinese drug lords. President Rodrigo Duterte says the Chinese should not be immediately blamed for illegal drugs in the Philippines. So this has to be a thorough investigation before we start to blame mostly Chinese. Kapansin-pansin na kapag sa protektado niyang drug lords, thorough investigation ang budol ni Digongyo. Pero kapag sa mga suspected at tinaniman ng droga ng mga mahihirap at ordinaryong Pilipino na karamihan sa kanila ay mga DDS, tukhang kaagad ang sagot ni Digongyo. Do not conclude right away that the owner of the container is the smuggler of the drugs. Kaya kawawa naman yung mga tao, especially the legit importers, and their containers are taken advantage of by criminals. In August, 2 magnetic lifters containing 500 kilograms of shabu were found by the Philippine Drug Enforcement Agency and the Bureau of Customs at the Manila International Container Terminal. Another 4 lifters, supposedly containing 6.8 billion pesos worth of shabu, were found at a warehouse in Cavite, but these were already empty. The Philippine National Police says Duterte's anti-drug campaign has left at least 4,800 people dead. Human rights groups estimate at least 20,000 have been killed.